Ito, meron pa isang irresponsibleng vlogger na nakasuhan na rin ng NBI ng unlawful publication at cyber libel. Ito yung si Jack Argota, yung ikapasanay yung ngongo na vlogger, no, na nag-post sa kanyang social media page ng peke na medical records ng Pangulo na may malalang sakit daw, mga ganyan. At masama nito, alam pala niya na peke yung pinost niya. Alam niya pala niyang peke. At hindi daw siya nagsisisi doon yung na nagpunta sa NBI. Ngayon, pinala ng NBI sa DOJ itong dalawang kasong nabanggit. Unlawful publication sa cyber libel. Isang special case, special law, cyber libel, saka isang unlawful publication. Ito yung matagpan sa RPC, Revised Penal Code ng ating batas. Ipagkakakulong po yan, mabigat-bigat yung mga sinampa sa kanya. Akala nitong vlogger na to, biro-biro din yung pagka-post ng ganyan na may kinalaman sa ating, sabihin natin national security, kasi Pangulo natin pag alam ng kalaban, no, na ibang bansa na nananamantala tulad ng China na may kapansanan nitong o nanganganib ang buhay ng ating Pangulo, pwede ilang gawin mga espionage, mga ganyan-ganyan, maglagay silang Manchurian candidate sa dating eleksyon, mga ganyan. Mga senaryo lang naman yan na sinasabi ko. So ito, magandang influencer, bad influence po ito mga to. Hindi dapat sinusunod at hindi po dapat yan ay tularan ng mga kabataan na madaling maloko sa humanga sa mga ibang influencer na hindi ko man lahat, pero iba kasi mali na yung ginagawa. So sana magsilbing aral ito at kumilos ang gobyerno sa pagkakaso dito sa mga ibang influencer na gumagawa ng mali sa social media na tinutularan pala yung mga kabataan. Meron pa ngayon nag-imbalsa mo yung nakita yung buong kinukontent din yung kanyang pang-imbalsa mo, yung embalmer na gumawa rin ng content social media na kiuso. Nakita ng pamilya yung malila sa buhay ng babae na nagpakamatay yata yun, no? Namatay sa sakit, na ikonante niya, nakita yung buong private parts ng babae na bangkay. So ito yung sinasabi natin na hindi maganda nangyayari sa social media, na hindi alam ang batas, hindi alam yung particular na guidelines sa pagpo-post ng ganyang klase ng vlog. So hinahanap na rin ayon sa balita, hinahanap na rin sa TV5 ko ata napanood yun, hinahanap na rin yung embalmer na nag-content ng kanyang pang-imbalsa mo doon sa babae na matay sa sakit, na nakita yung buong katawan, hindi ata na bird. Binura na rin daw yun, pero kaso nasave ata ng kaibigan ng namayapa at hinahanap na rin ng mga otoridad ngayon. So ang pagbablog po, hindi na po basta-basta yan. Kaya buti may mga journalist, mga lehitong media, kasi ang media pag nagkamali, nagsosorry sila at tinatama yung pagkakamali. Iba kasi, ibang vlogger kasi, hindi man lahat ibang vlogger, for the views lang. Mali-mali yung mga binibigay na informasyon, gumagawa ng talagang fake news, nagugol sa bansa natin, at for the views, mga ganyan lang ginagawa ng iba sa atin. So sana maging professional ng iba, maging responsable, higit sa lahat ang pagpo-post sa social media. So ito, maging aral po ito sa atin. At iba nga ginagawang yung pagtuturo ginagawa na rin hanap buhay yata. So yan, tumulong tayo sa bansa natin, sa gobyerno at sa mga magandang adhikain po nila. So nandito lang yung vlog, maraming salamat po. Nga pala, ignorance of the law excuses no one, kahit may kapansanan ka pa. Kapag maling ginagawa mo, mayaman o mahirap, dapat maparusahan ng batas. So mali na po tayo dyan.